Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung ipapalit natin doon sa Nawaqidul Islam, saka doon sa Dalilul Muslim, yung Suwar min Hayatis Sahaba. Ilang mga tagpo sa buhay ng mga sahaba. So yung maganda dito sa libro na ito kasi although aklat ito kumbaga ng mga biography, ang focus dito yung mga aral, hindi petsa. Wala nga binabanggit na petsa dito eh. Walang binabanggit na petsa dito sa libro. Actually kung mag-aaral kayo ng sira, ang totoo niyan, 4 na petsa lang yung kailangan yung kabisaduhin eh. 4 na petsa lang. Kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 570 CE. Tapos yung kanyang pagiging propeta, 610. Kailan siya naghijra? 623. Kailan siya namatay? 633. Yun lang, 4 na petsa. O kung ano pa, tinatamad pa kayo. Basta alam nyo kung ilang taon ang lumipas sa bawat mahalagang nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ay tatandaan nyo. Hindi nyo kailangan tandaan yung petsa. Hindi nyo kailangan tandaan yung petsa. Yung nung high school, ako yung yung pinanlalaban ng eskwelahan namin sa Quiz B, sa history. Ganon ginagawa ko, hindi ko kinakabisado yung petsa. Kinakabisado ko ilang taon yung lumipas o ilang araw ang lumipas bago nangyari yung isang bagay. Ilang petsa lang kinakabisado ko. Sa kasaysayan ng Maynila. Kasaysayan ng Maynila. Nasakop ng mga Kastila, natalo ng mga Kastila yung mga Muslim sa Bangkusay. At 3 weeks pagkatapos noon, sa kanila formally tinatag ang Maynila. Yun ang founding anniversary ng, so ganoon din sa pag-aaral ng ng sira. Kahit nga tandaan nyo lang 570. Ilang taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging propeta? 40. Ibig sabihin, anong taon yun? 610. Ilang taon siya sa Makkah bago naghijra? 13. 623 siya naghijra. Ilang taon siya sa Madina bago siya namatay? 10 taon. 633. Yun lang tatandaan. Yun yung kailangan magkabisado ng petsa. Kumbaga, kabisaduhin nyo lang yung isang petsa na mahalaga. Tapos mula doon, kumbaga, alamin nyo na yung kung ilan yung taon na lumipas o ilang buwan yung lumipas. Madali nyo na maintindihan lahat. Actually ngayon sa panahon natin ngayon, di ba? Ano bang petsa ngayon? Ano bang taon ngayon? 2025, di ba? Ang ginagawa ko rin, para ma-visualize ko yung mga nangyayari talaga sa sa sira lalo na. So 2025, gawin mo siyang corresponding sa 625. Yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kung yung 1970 katumbas ng 1570, ng 570, nakapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos yung 610, katumbas nga ng 2010, na panahon na naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung 623, katumbas ng 2023, na hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa 2025, intindihan nyo ba? Kumbaga yung magkapareho sila ng dulong dalawang number. Sa 2025, di ba? Yung 625, 2 taon pagkatapos ng hijra ng 623. So, ano ba ang mahalagang nangyari 2 taon pagkatapos ng hijra? Yung Badar, yung labanan sa Badar, pagkakasabatas ng fasting at iba pa. Ibig sabihin, ngayon sa taon natin na ito, so corresponding siya dun sa
mga nangyari noong 625 na labanan sa Badar. O kailan ka pinanganak, halimbawa. O kung pinanganak ka nung 1970, so kumbaga ngayon, kung anong edad mo ngayon, yun din yung edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong 625. So ikaw ngayon, kung pinanganak ka noong 1970, 55 years old ka na. So kung pinanganak ka naman nung bawa ako, 1981 ako pinanganak eh. Si Omar, pinanganak siya mga ganun din, 581. So si Omar nung mga nung labanan sa Badar, so nasa mga na rin siya, 40 plus. Ganun. Kasi yung edad talaga ni Omar nung nag-Muslim siya, ang pinakatamang estimate, mga nasa 36. Ganun. Yung mga report na 28 siya nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero 6 years after naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saka lang naman nag-Muslim si Omar. So ang edad niya talaga ay mga 34, 35, mga ganong edad. So hindi kailangan magkabisado ng maraming petsa para ma-appreciate mo yung sira o alinman sa kasaysayan. Ilang petsa lang yung kabisaduhin mo. Tapos mula roon, ang tatandaan mo kung ilang taon yung lumipas. Kasi mula roon, kapag naiisip mo kung ilang taon yung lumipas, kumbaga, mas nagkakaroon ka ng connection dun sa nangyari, na ganun siya katagal nangyari. Na ganun siya katagal nangyari. So ngayon, inshallah, yung unang sahaba na nababanggit dito sa Suwar min Hayatis Sahaba, si Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. So, si Anas bin Malik, chronological, alphabetical yata kasi itong alphabetical itong Suwar min Hayatis Sahaba. Maikli lang siya na kabanata. Kagabi actually kinukonsider ko rin yung yung Siyar A'lamun Nubala ni Imam al-Zahabi para magiging reference sana natin. Kasi masyado siyang mahaba. Yung unang chapter niya, encyclopedia yun 10 libro, mahigit. Tapos, ang una niyang entry, si Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah, siya yung unang nababanggit doon. Yung buhay lang niya, 33 pages doon, Siyar A'lamun Nubala. 33 pages. Matatagalan tayo. So dito muna tayo sa Suwar min Hayatis Sahaba, inshallah. Kasi maganda nga rito. Walang petsa na binabanggit dito. Yung binabanggit dito, puro aral. At yung pagkakasulat sa kanya, katulad lang din kung paano na isulat yung ginagamit nating libro doon sa talambuhay ng Khulafa'ur Rashidin. Hindi siya, kumbaga, nagbabanggit halos ng petsa. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo problemahin yung petsa. Ang problemahin niyo kung ilang taon yung lumipas. Tandaan niyo lang yung isang petsa o mahigit pa. Yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kabuuan ng sira, isang petsa lang tandaan niyo. Isa na lang, isang petsa lang tandaan niyo. Kailan pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung nga sa common era o sa Christian era, yung CE na nilalagay sa mga kalendaryo, 570. 40 years old siya nang siya ay naging propeta, 610. 13 years siya doon sa Makkah bago mag-hijra, 623. 10 taon pagkatapos ng hijra, namatay siya. Ano yun? 633. O 2 taon pagkatapos ng hijra, yung Badar. So kailan mangyari yun? 625. Oh. 1 taon pagkatapos ng Badar yung Uhud, 624. So ganun lang, hindi nyo kailangan magkabisado ng petsa. Alhamdulillah. Ganun na-appreciate o mas ma-appreciate ng tao yung history. Kasi kung kabisado ka ng petsa, wala na, mabuburyo ka na, mayayamot ka na sa mga petsa. Minsan mababalibaligtad mo pa yun So isipin mo yung ang kakabisaduhin mo lang, isang petsa na lang, yung 570, inshallah. So si Anas bin Malik al-Ansari, yun nga, kabilang siya doon sa mga Ansar, at kabilang siya doon sa, kumbaga, angkan ng
Najjar ng Khazraj. Di ba dalawa yung malaking tribo ng Madina? Yung Khazraj at yung Aus. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 570 siya pinanganak. Si Anas, pinanganak siya 10 years bago mag-hijrah. So kung 10 years bago mag-hijrah, pinanganak si Anas bin Malik. Kasi nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, 10 taon na siya noon. So, ibig sabihin, kailan siya pinanganak? Ilang taon pagkalipas ng Be'tha, pinanganak si Anas bin Malik. Mga 2 taon, 3 taon. Diba? So, ibig sabihin, pinanganak siya mga 613 o 612, ganun. Kasi kung sa Hijrah, ano kasi yung kalendaryo nila, doon nga sa Hijrah, pinanganak siya bago pa mag-Hijrah. So, pinanganak siya doon sa Madina. At tatalakay na natin yung ilan sa mga kamag-anak niya actually. Si Al-Bara bin Malik, kuya niya. Tapos nalala niyo dun sa yung Be'rul Mauna, yung uncle niya, si Haram bin Nadar, kapatid yun ng tatay niya. Tapos yung isa pa niyang uncle, Anas din ang pangalan, si Anas bin Nadar, namatay naman yun doon sa Uhud. Hindi siya nakasama sa Badar, kaya bumawi siya doon sa Uhud. At doon sa Uhud, kasama siya doon sa pinakamatindi yung pinsala na natamo. Kasi nakipagpatayan talaga siya doon sa Uhud. Naging matapang siya sa pakikibaka sa kalaban. So yung pangalan ng tatay naman ni Anas ay si Malik. So ilang magkakapatid din natukoy natin na 3 tito ni Anas. Yung tatay niya si Malik, kaya nga pangalan niya Anas bin Malik. Tapos yung isa pa niyang tito si Haram at yung tito niya na si Anas din ang pangalan. Yung tatay ni Anas, hindi nag-Muslim. Hindi yun nag-Muslim. Kaya naghiwalay sila ng kanyang nanay. At ang nanay niya si Sulaim, hindi na nag-Muslim yung tatay niya. Pero kalaunan na pangasawa ni Sulaim si Abu Talha al-Ansari at nagkaroon din si Anas ng mga kapatid pa mula doon kay Abu Talha. Yun nga sinabi dito sa aklat natin, Kana Anas bin Malik fi umri al-wardi hina lakanathu ummuhu al-Gumaysa shahadatain. So si Anas bin Malik daw ay nasa edad ng umrul ward. Yung umrul ward na tinutukoy dito, yung edad ng sabi niya bulaklak, kumbaga, o rosas, na inilalarawan dito. Ibig sabihin, bata pa talaga si Anas bin Malik. Kumbaga sa Tagalog, bubot pa lang si Anas bin Malik nung siya ay pinagsyahada ng kanyang ina. So yung nanay niya kabilang sa mga nauna na mga nagsyahada na mga Ansari, si Sulaim. At nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, ang unang ginawa ni Sulaim, kumbaga, inilagay niya si Anas sa pangangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinanggap naman siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Pero hindi bilang alipin, kumbaga, hindi bilang, kumbaga, talagang apprentice, kumbaga. Hindi ito yung katulad ng, kumbaga, katulong na walang karangalan. So si Anas, naging marangal yung kanyang posisyon bilang, kumbaga, katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa loob ng 10 taon na nandoon si Anas bin Malik radhiyallahu anhu kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, marami siyang naiulat na mga hadith. At marami sa mga hadith na naiulat ni Anas, siya lang ang nakasaksi. Lalong-lalo na doon sa ilan sa mga nangyari sa bahay
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga sahaba, itinuturing nila si Anas bin Malik bilang isa sa pinakamainam o pinakamaalam sa kanila, alhamdulillah. So ganoon si Anas bin Malik. وأثرها فؤاده الجد بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. So si Anas bin Malik, sa buong buhay niya ay napupuno ang kanyang puso ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashugifa Anasun bihi hubba alas-sima. So si Anas bin Malik, napuno ang kanyang puso ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng pagiging masunurin sa kanya. Sa 10 taon lang si Anas bin Malik nang siya ay naging katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mayroong mga naiulat minsan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam merong inutos kay Anas bin Malik, tas ang tagal niyang nakabalik. Yun pala, nakipaglaro pa siya dun sa mga bata. Pero yun nga, hindi siya pinagalitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun nga sinabi niya kahit kailan, hindi raw siya napagalitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa loob ng 10 taon niyang paninilbihan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na nung bata pa siya. Siya. So hindi siya pinagalitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, maaring kumbaga ugali talaga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi ito nangangahulugan na bawal magalit sa bata. Hindi mo papagalitan yung bata. Pwedeng pagalitan yung bata. Lalo na kung parang si Choco yung bata, pwede yung pagalitan yun. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nga siya nagalit kahit kailan kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wala garwa fal udunu ta'shaku qabla al-aini ahyanan. Si Anas bin Malik, kumbaga, pinakaminamahal niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga sa pamagitan ng pakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre sa pagsunod sa kanya, at pag-uulat ng hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At totoo nga ito, sabi ng author, kasi dahil ang pandinig ay maaring mauuna. Ang pandinig ay maaring mauuna na, kumbaga, mangungulila. Mauunang mangungulila ang pandinig bago pa mangulila ang mata. Kumbaga, yung naging relasyon ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kumbaga, ay nakasentro sa pakikinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kam tamannal gulam as-sagir ayamdi ila baytihi fi Makkah. So, nung nag-Muslim kasi sila bago pa mag-hijrah. Kung naalala ninyo, doon pa lang sa Makkah, nagdadakwa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na kapag Hajj. Ito yung bunga ng pagdadakwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hajj. Yung kanyang dakwa actually sa tuwing Hajj, meron pang pagsubok, di ba? Habang nagdadakwa siya sa mga tao, nando sa likuran niya sino? Si Abu Lahab. Tapos sinasabihan niya yung mga tao, kayo makinig dyan, sira ulo yan, pamangkin ko yan. Pero yung mga taga Madina na naroon, narinig nila ang tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At naalala nila yung palaging sinasabi ng mga Hudyo sa Madina na meron ng parating na propeta. At ang mga Hudyo, sa sobrang yabang nila, lagi nilang sinasabi sa mga Arabo ng Madina, kapag dumating ang propeta, papatayin namin kayong lahat. So yung pagkapropeta para sa mga Hudyo, walang ibang saysay, kundi gamitin ang pagkapropeta bilang pagpaparangal sa kanilang mga sarili. Katulad din ng ugali ng mga Hudyo ngayon sa Israel, na iniugnay na lang nila ang kanilang mga sarili sa mga propeta para pangibabawin ang kanilang mga sarili sa ibang mga tao. Para gawing dahilan yun na apihin ang mga tao. Actually, sa Biblia nga, yung Old Testament, kung babasahin ninyo yung kasaysayan na nababanggit doon tungkol sa mga Hudyo, at yung nga maaring nagkaroon na nga doon ng dagdag bawas.
Sa Old Testament, kung titingnan ninyo yung pananakop ng mga Hudyo, kumbaga, syempre, kasama nila yung mga propeta. Kasama nila yung mga propeta. Every time na sila ay mayroong mga sinasalakay, halimbawa ngayon na banggit ko na nung nakaraan, di ba, yung isa sa mga anak ni Jacob, si Libay, namuno siya sa pagsalakay dun sa isang tribo ng mga taga Canaan, yung dating pangalan ng Palestine. So meron doon mga katutubo, pinatay nila lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat. So meron talaga silang kasaysayan ng genocide, ang mga Hudyo. Meron silang kasaysayan ng genocide. Kaya hindi lang binabanggit o hindi lang pinag-uusapan ng mga tao eh. Lagi na lang binabanggit yung mga Hudyo, biktima ng World War II, biniktima ni Hitler. Pero mula nung una pang panahon, kung ano yung lupit na dinanas nila mula sa mga Babylonians, kung ano yung lupit na dinanas nila mula sa mga Romano, kung ano yung lupit na dinanas nila mula kay Hitler, ganon di sila kalupit o mas matindi pa. Marami silang mga sinalakay na mga tribo at mga katutubo na pinapatay nila lahat. Actually ngayon yung mga Hudyo ngayon na sumasalakay sa Palestine, sa Gaza, ganito yung sentimento nila. May karapatan silang gawin ito, na pumatay ng bata at matanda, katulad ng kung paanong pumatay ng bata at matanda yung kanilang mga ninuno nung panahon ng mga propeta. Kaya talagang kinamumuhian sila ni Allah. Siguro nyo, walang saysay sa kanilang relihiyon. Ang mga Hudyo, sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang mga gawaing pagsamba, sa kanilang mga kilos, sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain, hindi sila may tuturing na mananampalataya. Wala na halos bakas ang pananampalataya sa kanila. Pero inaangkin na lang nila na sila yung mga inapo ng mga propeta para lang maging justification na may karapatan sila sa Israel, o yung inaangkin nga nila na Israel, ang Palestine, o justification na gagawa sila ng mga karumal-dumal laban sa mga Muslim. Wala nang dahilan. So ganito yun, pareho sila ng ugali. Si mga Hudyo, lagi nilang sinasabi, pag dumating ang propeta, papatayin namin kayong lahat. Kayong mga Arabo, papatayin namin kayong lahat. Kaya nung narabalitaan ng mga taga Madina, na that time, ang pangalan ng Madina, Yathrib, nag-Muslim sila. Iniisip nila, unahan na natin yung mga Hudyo. Unahan na natin ang mga Hudyo. At yung pagmumuslim nila, actually, meron silang gusto rin na makamit. Yung mapag-isa, kasi nung nagpunta sila ng Madina, magkakasama sila, magkasama yung Aus tsaka Khazraj. Gusto nila na, kumbaga, kung mag-Muslim sila, at nalaman nila na inaapi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, iimbitahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo ng Madina. Gagawin nilang pinuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pamagitan, sa ilalim ng paumuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaisa ang Aus at ang Khazraj, na matitigil na yung walang tigil na labanan sa kanila. Kumbaga, maaring mapuputol lang yun ng ilang taon, pero magpapatuloy na naman yun. Sunod-sunod, kumbaga, katulad ng mga nangyari sa mga Ghazwatu Bu'at at iba pa na nangyari sa pagitan ng Aus at Khazraj. So, inunahan nila yung mga Hudyo. Nanampalataya nga sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at inimbitahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumunta ng Madina. At nag-Muslim na nga sila. Ang karamihan sa Aus at Khazraj nag-Muslim na. Kasama yung pamilya ni Anas bin Malik. So hindi pa niya nakikita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon nito. Pero nga sabi dito, "Wakam tamannal gulamus sagir an yamdi ila baitihi fi Makkah." So maraming mga bata, hinihintay nila yung pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na actually gusto na nga nilang pumunta ng Makkah. Maraming mga bata, lalo na, ang gusto nilang pumunta ng Makkah. وَيَفِدَ الرَّسُولُ أُدَمُوا صلى الله عليه وسلم عليهم في يثرب labo kasi pagkaskan ng libro na ito. Liyas ada biru'ya.
So gusto sana ng mga bata nito na yun nga, makita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makaramdam sila ng kaligayahan sa kanilang pagkakakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayahnaha bilikaihi. At gayon ay maging masaya sila na makasama na nila finally si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mababaw lang yung kaligayahan ng mga bata. Bata pa sila kumbaga. Hindi sila naghahanap ng mga material na bagay. Pero yung mga kabataan na katulad ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pinakamagpapaligaya sila sa kanila, pinakamakapagpaligaya sa kanila yung makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, dahil sa paghihintay nila, lam yamdi ala dalika tawilu waqtin hatta sara fi Yathriba al-mahdudati So hindi nga lumipas yung panahon na matagal. So habang naghihintay doon yung mga bata sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saan ba tayo? Al-mahdudati al-magbuta anna nabi sallallahu alaihi wasallama wasahibahu as-siddiq fi tarikihima ilayha. So hindi nga lumipas ng mahabang panahon, kumbaga nang naghihintay doon yung mga bata kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay dumating na nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa daanan nila kasama si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu patungong Madina. Fagamarati al-bahjatu kullu baitin. At nang dumating na yung balita niya ito, kumbaga malayo pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabalitaan na nila na parating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so nagliwanag daw lahat ng bahay, wamalaat al-faraha kullu kalbin. At napuno ng kaligayahan ng bawat puso. Wa ta'allaqatil uyunu wal qulubu bit-tariki al-maymun. Kaya ang ginawa nila, dahil ang kanilang mga puso ay nananabik na, ang kanilang mga puso ay nananabik na rin doon sa nadadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alidiyahmilu khatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi ila Yathrib. So kaya ginawa nila, nag-abang na sila doon mismo sa daanan. Nag-abang na sila doon mismo sa daanan para salubungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually sa iba pang mga ulat na nang sinalubong ng Ansar si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala na nila yung kanilang mga sandata. So sabi ng mga historian, yung ginawa nila na yun, kumbaga ceremonial. Kumbaga na gusto nilang ipakita na kumbaga maayos yung kanilang kalagayan doon sa Madina at kayang-kaya nilang ipagtanggol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. Alhamdulillah. So doon sa panahon na yon na nabalitaan na nila na parating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waqad al-fatayan yushi'una ma'a ishrafati kull sabah. So sa bawat umaga daw, yung mga kabataan ng Madina, umakyat sila doon sa mga matataas na parte ng Madina, hinihintay nila ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, di ba hinahabol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Quraysh? So bakit hindi sila inescortan, bakit hindi nag-escort sa kanila yung Madina? Diba? Maaring maiisip ng tao yan. Kasi kaya naman ipagtanggol ng Ansar si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi na lang nila sinamahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon pa lang sa Hijrah? Actually, itong itong biyahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa Hijrah, yun nga, sikreto talaga ito. Walang nakakaalam nito. Kahit si Abu Bakar hindi niya alam. Nalaman na lang niya na aalis na pala sila.
Walang nakakaalam na kahit sino. Kahit yung mga taga Madina, walang sino man ang nakakaalam. At mainam nga talaga ito. Kasi kalaunan, malalaman natin na sa Madina pala, marami palang munafik, maraming nagpapanggap na Muslim. Maraming nagpapanggap na Muslim. At kapag mabalitaan pa ito ng mga Hudyo, nakakampi ng mga munafik, syempre babalita nila ito sa Quraysh. At masisira ang plano ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, nasa ilalim na pangangalaga ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nakita natin kung paanong matalino pa rin na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hijrah. Hindi siya nagpabaya. Ginawa niya ang lahat. Pero problema ngayon, mga tao ngayon, hindi nauunawaan ng mga tao ang tawakkul sa tamang pag-unawa. Yung iba basta lang nananalig kay Allah na matutupad yung mga gusto nilang mangyari kahit hindi nila pagsumikapan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi. Pinagsusumikapan niyang lahat kahit siya ay propeta na. At inaasahan niyang tulong ni Allah, nananatili siya na nagsisikap na matupad ng maayos na pagkakatupad yung kanyang mga mithiin, yung mga gusto niyang gawin. So yung mga bata, nag-aabang sila sa umaga. Yung iba umakit ng puno ng dates. Kasi mataas din yung puno ng dates eh. Yung iba parang puno ng nyug yun eh. Andun sila, inabangan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, anna Muhammadan kadja. Dumating na nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yas'a ilayhi anasun ma'as-sa'ina minal awladis sigar. At nauna nang sumalubong nga sa kanila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, si Anas at yung iba pang mga bata. Kasi sila yung unang nakakita sa kanila. Nagtakbuhan na sila palabas ng Madina. Lakinnahu la yara shay'an fayaudu kafiban mahzuna. So minsan daw nangyari na kumbaga sobrang excited nila, bumaba na lang sila. May maaring inakala nila na parating na dun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala naman pala dun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bumalik na lang sila na sila ay malungkot na hindi pa rin dumarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ilagay natin sa konteksto itong itong nangyayari nito sa mga sahaba. So bukod sa pananampalataya, yung mga Ansar kasi, kaya nasabi ko na kanina na kumbaga yung kaligayahan nila ganito lang, simple lang yung kanilang kaligayahan. Nasabi ko kanina mababaw, pero mas tamang sabihin simple. Kasi sa panahon nila, ano naman sila, alhamdulillah, ng panahon nila, wala namang cellphone, wala namang Shopee, wala silang pinagkakabalahan na iba. Kumbaga, nailaan nila yung kanilang oras sa kumbaga pagbabantay talaga sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bukod doon sa kanilang pananampalataya, marami silang bakanteng oras. Inshallah. Kaya ngayon nga minsan kapag kinakapos ako ng pera, napapaisip ako kumbaga, paano na ito? Pero yun nga, naiisip ko yung mga sahaba. Wala rin naman silang pera nun, pero nabubuhay naman sila. Ang problema sa tao ngayon kasi, kaya piling niya lagi siyang kinakapos. Yung luho, masyado tayo nagiging maluho ngayon . May mga bagay hindi naman natin talaga kailangan, pero pinagkakagastusan natin . Pinoproblema pa natin paano natin gagastusan. At actually sa panahon natin ngayon, sabi ng mga di ko alam na ba tawag sa kanila, mga tagapayo, mga nagpapayo ng mga financial, ano bang tawag doon? Financial analyst o mga financial advisor. Sabi nila, ang malaki daw sa luho ng tao ngayon na nagiging dahilan na kinakapos siya talaga ng pera, bukod doon sa mga obvious, yung mga gadget na mamahalin, bukod sa kotse na mamahalin, o bahay masyadong pinapaganda. Yung pagkain, masyadong maluho yung tao sa pagkain. Gusto niya lagi masarap, gusto niya laging special. Samantalang yung mga sahaba, kung titingnan natin, nabuhay nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mismo, nabuhay dates lang sa loob ng ilang buwan. Dates at tubig. Ako ngayon, minsan parang nakakonsensya nga ako ngayon kasi minsan naghanap talaga ako ng masarap na ulam . Minsan hindi na kaya ng budget. Kaya marami tayong matututunan sa mga sahaba
Inshallah. Actually, nanatili silang ganito. Kahit noong mga panahon na nasakop na nila yung malaking bahagi ng mundo, nanatili sila na na simple yung kanilang pamumuhay. Nananatili silang gano'n. Hindi sila nagbuhay-hari. Kaya nga, sa ganong antas ng disiplina nila sa kanilang mga sarili, kahit palaki ng palaki yung teritoryo ng mga Muslim, nagagawa nilang pamahalaan. At kahit konti yung sundalo nila kumpara sa kalaban, nagagawa nilang manalo. Kasi hindi sila mga materyoso. At disiplinado sila masyado pagdating sa kanilang mga gawain. Alhamdulillah. Kung nagagawa nila yung malalaking mga bagay sa pamagitan ng kaunti. Nagagawa nila yung malalaking mga bagay sa pamagitan ng kaunti. Siyempre sa pamagitan ng pagtatakda ni Allah at kapangyarihan ni Allah. At pagkatapos nito, sa husay ng mga sahaba at disiplina ng mga sahaba, alhamdulillah. So ilang araw na nangyari ito. Napabalik-balik yung mga bata, inihintay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tutuloy na lang natin ito inshallah doon sa panahon na finally makikita nila o kumbaga darating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina. Alhamdulillah. So dito sa pag-aaral natin, kumbaga inuugnay-ugnay na natin since talambuhay ito ng mga sahaba, inuugnay na natin dito lahat ng mga nangyari sa mga sahaba. Para magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa, inshallah. So, ganito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.